nako, napansin ko. May ticket tayo dito sa dashboard. Ano to? Okay tayo. Yun guys, nakarating na tayo dito sa Florida. So ito, isisingit ko lang tong mga first part ng videos natin. Itong vlog, yung mga quick glimpse na before tayo umuwi dito sa Florida. Ito yung mga kaganapan sa Canada, yung bago kami umuwi. And yun, sa bandang dulo may mga interesting stories tayo, kaya abangan ninyo. So, yun guys, sana may enjoy nyo. Ayan no, kilawin na tuna. Ayan, sarap nito. Ganito ang damage ng hell dito. Grabe. Sayang yung napakagandang truck. Basag-basag. Water victim siguro. Ang laki. Kaya ba itong bayanin yan? Ito, Seafood City. Christmas na sila. Filipino grocery store dito sa Calgary. Meron silang grilled balut. Grilled balut to. Christmas na. Wala na raw bulaklak. Nandito tayo sa downtown ng Calgary. Overlooking. Ayan yung Peace Bridge. Yan. Dyan ako nagtatrabaho na. Yan. Dyan tayo, pumasok pa ng dalian. Ito na ang downtown. Mga memories dito sa downtown. Ayan yung revolving tower. Lahat ng city dito sa Canada mayroong main city may revolving tower. Hanggang shuttle pa nga yan eh. Hindi ko yata nakita yung sa Vancouver. Meron tita, meron. Meron ba? Malapit sa Gastown. Sa Gastown. Pupunta pa. Ay, guys, pupunta kami sa Peace Bridge dito sa Calgary, Alberta, Canada. Shout out kay Tita Dida at saka kay Tito Patty. Maraming salamat po sa napakasarap na Chinese blowout nyo nung bago kami umuwi. Pero maraming salamat po. Ang sarap ng food.
Maraming salamat, paring Lex. Blowout. Ayun problema. Enjoy lang, enjoy. Yan. Yan si Alicia and Emery. Ay kayo. Mga baby ni Tito Lex. Yan. Bye-bye. Ano message nyo? Ano message nyo sa YouTube? Study hard. Study hard. Have fun. You guys study hard. And guys, good morning. No? Dito tayo, hintay natin si Mama nagpapa ultrasound. Ano pala dito? Libre lahat ng medical procedure. Kaya yun, hinatid ko siya dito sa may Sandridge, sa may Calgary. Yun ang maganda dito sa Canada, no. Libre lahat ang medical. So hindi ganoon kasing laki ng nila. Umalis tayo guys kasi may nagche-check ng plate number. Bawal mag-stay doon sa inestehan natin. Titikitan kanila pagka nahuli kanilang naka-parking doon na hindi ka naman naka-stay. So buti na lang nakita natin. Alis ulit tayo dito tapos lipat naman tayo sa ibang location. Yun, sa ibang location na tayo. Yun, tutuloy natin yung kwento. Naku, napansin ko may ticket tayo dito sa dashboard. Ano to? Patay tayo. Tingnan natin Patay tayo. Patay tayo, nagka-ticket, $83. Dahil nagpark lang tayo dun sa harapan. Oh my God. Ayun guys. So, sa tinagal-tagal kong nandito sa North America, dito sa US at saka sa Canada, no? First time lang tayo magkaroon ng parking ticket na gano'n. And medyo nagulat ako dahil ganun pala kabilis. Actually, binaba ko si Mama dun sa may mall. Sa may Sandridge Mall ba ang tawag doon? And yun nga, pumunta lang ako saglit sa CR kasi nasa CR na ako. So, pinark ko lang muna dun sa may parking lot ng Sandridge. Hindi ko alam na private property pala yung part na yun. Kala ko part ng mall yun. So yun, natikitan tayo. Actually sa una di ko napansin yung ticket feeling ko wala, okay lang kasi saglit lang talaga ako. Tapos nung nagkikwentuhan na tayo, siguro nandun na yung ticket, matagal lang nandun yung ticket. Then nakita ko nga yung nagtiticket, Pinoy siya. Nakita ko na pinipicturean niya yung mga sasakyan, yung mga plate number ng sasakyan. Kaya yun, napatakbo ako, di ba nakita nyo. And then, kala ko, wala akong ticket, kala ko hindi pa niya ako nakikita. Doon ko na lang na-realize nung nandun na ako sa may malapit sa Tim Horton. Doon ako nag-park, doon ko na-realize na yun. Nandun na pala sa may windshield natin yung ticket natin. Kaya yun, nadali. Dito na ang mga Aurora Borealis, sick hunter. Hi, I missed your call. Tumatawag Please na leave ng your name and phone number. Diyan daw lalabas ang Aurora Borealis tonight. May nakuha ka ng picture, di ba ma? Patingin nga. Yun o. Wala, ulap yan eh. Dali, hindi yan. Yan o. Yun na, yung green. Tingnan natin.
Ayun oh. Kikita niyo yung green mist doon. Ayun yun. Eh, sana lumabas ng maganda. Yan pa, oh. Diyan lang nga banda yun eh. Yan. Yan. Ano kami na, oh. Ayan, nagpapakapuyat tayo. Anong oras na? Mag-alas 12 na. Alas 12 pa lang. The Aurora Hunters. Malamig yan. Tapos meron pa tayo nito. Mahina lang daw. Ha? Mahina lang daw. Sabi? Baka doon pwede. Sige, ang gabi. Baka mamaya pang 1 o'clock yan. Hindi, tingnan natin doon. Mahina. O, di ba? Laki natin. Bilisan nyo. Palikaso kayo doon mismo. Kasi ngayon lang lalabas yung Aurora. Ilak mo, Inyeng. Makita pa natin eh. Mag-video pa. Pakita mo kay Inyeng yung mga nakuha ni Cynthia. Ito, oh. Yun ang mga nakuha niya eh. Doon lang sa may ano nila. Backyard. Oo. Ayun oh. Tingin nga. Tingnan natin. Kulay green. Green sa yellow, red. Ano yan eh? Papuntang Sedgewood. Oo. Ayan, nandito tayo sa madilim na lugar. Naghahunt ng ano. Mga pumalpak sa Aurora hunting. Ayun guys, pumalpak yung ano namin, Aurora Borealis hunting namin. Kasi ano napunta kami sa ibang location. Actually nakita namin panandalian lang nung nagda-drive pa kami papunta dun sa location. Kaso nga lang yung pala medyo mabilis yung ano na magkakaroon tapos mawawala din kasi dumaan lang. Kasi kung titignan namin sa Aurora Borealis tracker doon sa may map, almost edge lang ng Calgary yung dadaanan niya. Tapos mawawala din siya kaagad. Yun, hindi namin nakita. Yun guys, last story natin. Yun, tungkol naman to kay Rambo. Nagkaroon siya ng separation anxiety nung habang wala ako. Hindi raw siya makakain. Tapos sa gabi, yun, naghahanap ng katabi. So binabantayan talaga ni Mami Lay. Minsan tinatabihan pa matulog. And pagka iniwan mo, nagkakatok sa taas ng sa kwarto namin. Kasi parang siguro hinahanap niya ako. And nung bago kami umuwi ng gabi, mayroong nangyari. Pagpikit ko ng mata ko, hindi ko naman sinasadya, no, na bigla ko naisip yung si Rambo. Yung mukha niya talagang hindi pa ako nananaginip that time, pagkapikit ko pa lang ng mata ko. Bigla akong naalala si Rambo at saka yung mukha niya, kitang-kita ko talaga pagpikit mo ng mata mo sa utak mo, biglang gano'n. Meron kaming dito sa bahay, meron kaming mga CCTV camera. Tinignan ko. And that time, naghahawl siya dito sa loob ng bahay. Ito,
nakakuhanan ko yung paghahawl niya. Talagang umiiyak siya, hinahanap niya talaga ako. Tumigil naman. Then sinabihan ko si Mami Lay at yun nga that night nagtabi silang matulog. The next day kasi yun, pauwi na ako. So yun, ito itutuloy natin yung yung pag-uwi namin sa kwento na to, and then makikita rin natin yung kung gaano ka-excite yung mga aso natin nung dumating tayo. Plus delivery namin ni Papa. Last delivery. Uwi na kami ni Reniel bukas. So, yan. Di-deliver tayo. Deliver muna kasi malalakas ang tip ngayon eh. Friday, no? Friday nights. Oo. Kaya tsaga-tsaga. Closing ka pa. Closing pa. Sarap. Biyernes kasi ang pinakamalakas sa lahat dito eh. Oo. Kaya aking permanente itong Friday eh. Ayos. Permanente na slot ko. Tumaba ako dito sa Canada. Hindi na kasya yung short ko. Kaya na. Laki ng tinaba ako. Siyempre kain eh. Sige. Oh mama, bye-bye. Bye-bye. Ingat ka ba na? Sige ka matkan. Well, sige pa. Sige, balang. Ingat ka. Exercise ka. Francisco ha? Ingat ka. Sige, Rode. Kawin. Thank you. Bye-bye.